posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Lazarus, Death to Life. Jesus is Lord and Jesus is King over everything. That's why we can say all is well with my soul. Napayapa tayo sa buhay na ito, maging sa kabila, saan man tayo malagay, dahil ang Panginoon ay nag-ahari, tahimik at payapa ang ating espiritu. Kaya napakalaking kabalbalan yung umuuso sa ating bansa ngayon ng mga dekorasyon pagka mga Halloween na mga putol-putol na katawan, mga bangkay-bangkay, mga panike, mga nakakatakot. Hindi naman consistent yun sa sinasabing, all is well with my soul. Na dapat ang mananampalataya ay hindi tinatakot at hindi natatakot sa kamatayan, bagamat gusto mo pang i-preserve yung buhay mo ngayon sa mundong ito hanggang pwedeng humaba, pero hindi nilalagyan ng horror yung death because Jesus is King over everything. At napakahalaga na ito ay ating ipamuhay. Huwag tayong pumayag na tayo lagi na lang na-influence ng world, maging itong imported trash na Halloween na ito, na pampagulo ng isip, pampatakot lang at nakakaligalig sa mga bata, maging sa matatanda. John 11:25-26, Jesus then said, I am the one who raises the dead to life. Everyone who has faith in me will live even if they die. And everyone who lives because of faith in me will never really die. Do you believe this? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, Lazarus, death to life. Dear God, we thank you for life. And we thank you that even eternal life is ushered in by physical death. Enlighten us. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkaunawa na nagpapapanatag ng loob, nagpapatahimik sa aming espiritu, at nagpapakalma sa aming emosyon. Deal with us. Teach us. Liberate and empower us with your light. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. John 11:1-3. A man by the name of Lazarus was sick in the village of Bethany. He had 2 sisters, Mary and Martha. This was the same Mary who later poured perfume on the Lord's head and wiped his feet with her hair. The sisters sent a message to the Lord and told him that his good friend Lazarus was sick. Noong unang panahon, ang mga pagkakasakit ay hindi simple dahil pwedeng-pwede talaga umuwi sa kamatayan. Medicine, as science, was not yet that developed. And even if it were, many people could not afford the ministrations of medical practitioners dahil marami sa mga tao ay mga kapos sa pananalapi. So merong 3 magkakapatid, apparently sila yung mga ulila dahil kahit kailan hindi nabanggit ang kanilang mga magulang. At si Jesus ay madalas sa kanila nagtitira pag pumupunta sa Jerusalem dahil ang bahay nila malapit lang, although outside the walls of Jerusalem. Magkakapalagayang loob sila and there was a lot of brotherly and sisterly love among them. Nagkasakit ng malubha si Lazarus at nagpasabi ang magkapatid na babae kay Jesus. Pagsusumamo, isang uri ng panalangin na dumating ka, pumunta ka dito para gumaling si Lazarus at huwag umuwi sa kamatayan ang karamdamang ito. Immediately, there's a lesson we can learn from what the sisters did. Pray and intercede for the sick. They were praying and interceding for the sick brother, and they believed that Jesus could and would do something to stop this illness. So, nagpasabi sila. John 11:4-6. When Jesus heard this, he said, his sickness won't end in death. It will bring glory to God and His Son.
Jesus loved Martha and her sister and brother, but he stayed where he was for 2 more days. Hindi natin naalaman kung gaano katagal naglakad yung nagdala ng balita kay Jesus. Kaya may sakit na si Lazarus, tapos naglakad pa yung magdadala ng balita. May dumating pat dumaan na oras, maaring araw. At pag naalaman ni Jesus yun, nung malaman niya, hindi siya agad-agad na pumunta, nagpalipas pa ng 2 araw. At sabi niya, hindi naman uuwi sa kamatayan, hindi hahantong sa kamatayan ang sakit na ito. In fact, ang kakahantungan nito ay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang anak na tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili. Na bagamat mahal na mahal ni Jesus ang magkakapatid na ito, hindi naman siya agad-agad na pumunta sa bahay ng magkakapatid. Prayer is not always answered as we want. Prayer is not always answered when we want. But nevertheless, pray, because you don't know how the Lord would answer the prayer. But the prerogative how to answer it, when to answer it, is purely the Lord's. John 11:11-15. Then he told them, "Our friend Lazarus is asleep, and I am going there to wake him up." They replied, "Lord, if he is asleep, he will get better." Jesus really meant that Lazarus was dead, but they thought he was talking only about sleep. Then Jesus told them plainly, "Lazarus is dead. I am glad that I wasn't there, because now you will have a chance to put your faith in me. Let's go to him." Wala namang nagbalita kay Jesus na namatay na si Lazarus, pero sabi niya, natutulog si Lazaro, tayo pumunta doon at gigisingin ko. At hindi naman naintindihan siya ng kanyang mga disipulo. Kung natutulog lang po, gagaling din yun. Bakit kailangan pa tayo magpunta? At sabi ng Panginoon, patay na si Lazarus, yun ang ibig kong sabihin. At sabi niya, mabuti na lamang at wala ako doon nung namatay siya. Ngayon, magkakaroon kayong lahat ng pagkakataon na manalig sa akin. Halik kayo, pumarito tayo sa kanila. Pumaroon tayo. To Jesus, the death of believers is only like sleep. Physically, he was dead. By all counts, Lazarus was dead. But Jesus called it sleep. So nakita natin na iba ang point of view ni Jesus at iba ang point of view natin ng karamihan sa atin tungkol sa kamatayan. Ang tawag niya sa kamatayan ang mananampalataya na tulad ni si Lazarus ay isa lang uri ng pagtulog kung saan gigising ka rin makalipas ang ilang sandali. At sabi niya, the sickness of Lazarus won't end in death, but now Lazarus is dead. So either Jesus was wrong when he said this sickness won't end in death, or iba ang pakahulugan niya sa word na death. But in any case, death of loved ones are opportunities to exercise faith. Sabi ni Jesus, mabuti na lang at wala ako nung nangyari yon, kayo magkakaroon ngayon ng pagkakataon na manalig sa akin. In other words, ang kamatayan na ito ay may kakahinat ng maganda. Ang kamatayan na ito ay magdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos at sa kanyang anak at magpapatibay, magpapalinaw ng inyong pananalig. Napaka-interesting ng takbo ng kwento. Nagpasabi ang magkakapatid na may sakit si Lazarus, hindi muna pumunta si Jesus, at nung namatay na inalaman niya na wala naman nagbabalita sa kanya, at pagkatapos sinabi niyang natutulog, at sabi niya, bago yon, hindi naman uuwi sa kamatayan ng sakit na ito, pero namatay naman si Lazarus. Kaya kung hindi susuriin, pwede kang malito sa kwentong ito. John 11:17-19. When Jesus got to Bethany, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Bethany was only about 2 miles from Jerusalem, and the many people had come from the city to comfort Martha and Mary because their brother had died. So pagdating ni Jesus sa Bethany, 4 na araw na pala na nailibing si Lazarus. Hindi uso sa Israel yung ginagawa natin ditong lamay na pagkahaba-haba.
na nagalit na ang patay sa haba ng lamay. Nangayayat na ang lahat, nalanta na ang bulaklak, hindi pa na ililibing ang patay. Nililibing nila agad. So, 4 na araw nang nalilibing nung dumating si Jesus. At maraming mga nakikiramay sa magkapatid, although tapos na ang libing. So, in other words, maganda ang pakisama, pakitungo ng magkakapatid na ito sa maraming tao, kaya maraming nakikiramay sa kanila. 4 na araw nang nalilibing si Lazarus, it was 1 day more than Jesus would be in the tomb. Mas mahaba. May ibig sabihin lang that by all counts, Lazarus was so much more dead than Jesus did for 3 days. Si Lazarus naka-4 na araw nakakalibing. John 11:20-22. When Martha heard that Jesus had arrived, she went out to meet him, but Mary stayed in the house. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. Yet even now I know that God will do anything you ask." Loaded ang statement ni Martha. Sabi, kung nandito lang kayo, hindi mamamatay ang kapatid ko. Siguradong meron kayong gagawin at may maroon kayong magagawa. Pero kahit naman ngayon, kahit namatay na siya, natitiyak ko pa rin na anuman ang hilingin niyo sa Diyos sa langit, ibibigay niya. So was Martha trying to suggest to Jesus na gumawa ng himala? Ibalik ang kanyang kapatid sa buhay sa mundong ito? Alam niya kasi that Jesus is life. And she had great faith in Jesus and in God, the Father in heaven. Pero wala nga ba talaga si Jesus doon nung namatay si Lazarus? Bakit alam ni Jesus na namatay? So, Jesus was not there physically, but He had always been present spiritually. And did Lazarus really die? When actually, Jesus said he was sleeping. But technically and clinically, he died because he was already buried. And for 4 days, kung inilibing man siya ng buhay pa siya, namatay na rin siya. Sa loob ng 4 na araw, na nandun siya sa loob ng libingan, at syempre, lalagyan siya ng mga spices, preservatives, na kung buhay ka man, pag nilagyan kanot na langhap mo lahat yon, mamamatay ka na rin. Dahil napakalakas ng mga amoy at mga preservatives na yon. So, patay na talaga si Lazarus by earthly measurement, but Jesus said he was not dead, but only sleeping. So, parang maraming double meaning sa pagkukwento nitong si John na dapat nating usisain para kapulutan ng malinaw na aral. John 11:23-24. Jesus told her, "Your brother will live again." Martha answered, "I know that he will be raised to life on the last day when all the dead are raised." Isa yan na central and core belief ng mga Jewish people that all of them, because they were children of Abraham, they will all be raised to eternal life on the last day, whatever last day they meant. Na ngayon ang dami-dami mga taong lagi dalang, ito na ang last day, ito na ang last day, ito na ang last day, na hindi naman nila nauunawaan. 2,000 years na laging may last day na pinaniniwalaan ng kung sino-sino. Ano kaya talaga ang kahulugan nun? Pero ang ibig lang nating makuha ngayon sa mensahe ni Martha, well, yes, mabubuhay naman talaga lahat pero hindi pa ngayon. Matagal pa yon. Hindi natin alam kung itong si Martha ay hindi niya talaga alam ang sinasabi ni Jesus o nagkukunwa siya, hindi niya talaga alam para mapilit niya si Jesus na linawin ang sinasabi ni Jesus. John 11:25-26, and this is the most important verse or verses in the story. Jesus then said, "I am the one who raises the dead to life. Everyone who has faith in me will live even though they die. And everyone who lives because of faith in me will never really die. Do you believe this?" Titigan nyo ang mga verses dahil napakahalaga. Sabi ni Martha, ni Jesus, mabubuhay naman ang kapatid mo. Sabi ni Martha, matagal pa yon, sa last day pa. At sabi ni Jesus, I am the one who raises the dead to life. Sabi niya sa verse 25, I am the one who raises the dead to life. Kung kailan ko ba gustong buhayin ng tao?
Ba't naghihintay ka pa ng last day? May binabanggit-banggit ka pa na last day dyan. Sabi niya, I am the one who raises the dead to life. What kind of dead? The physical dead and the spiritually dead. Kasi dalawa ang death. May physical death at may spiritual death. Merong spiritual life at merong physical life. Sabi niya, everyone who has faith in me will live. And Jesus meant, everyone who has faith in me will live eternally. Will live spiritually, even though they die physically. So pag nananalig ka kay Jesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, kahit na mamatay ang iyong katawan. And everyone who lives because of faith in me will never really die. Sabi niya, at sino man na ngayon ay nabubuhay, pero may pananalig sa akin, at nabubuhay dahil nananalig sa akin, hindi sila talaga mamamatay spiritually. They will never really die spiritually. Although they will die physically. At gusto kong linawin itong verses na ito kasi ang paggamit ng death, dalawa. Spiritual death and physical death. At ang paggamit ng life, dalawa din. Physical life, spiritual life. So, dapat maganda ang pagkakaunawa para hindi malito. Sabi ni Jesus, ako ang nagbibigay ng buhay. Ako ang nagpapabangon mula sa kamatayan. So, sino man na nananalig sa akin ay magkakaroon ng eternal life, although pwedeng physically mamatay. At sino man ang nabubuhay ngayon ang may pananalig sa akin, hindi talaga mamamatay spiritually, although mamamatay physically. At ang pinaka-importante, sabi niya, do you believe this? Yun ang hinge. So, it was an instant test and review. Sabi niya, alam natin, ang tao mayroong physical life, pero pag namatay yung kanyang katawan, kung siya nananalig sa akin, habang siya nabubuhay, mamatay man yung katawan niya, yung espiritu niya patuloy na mabubuhay dahil nagsimula ng mabuhay yon nung nananalig niya sa akin kahit buhay pa yung kanyang katawan. So, ang mananampalataya ngayon, kapatid, halimbawa, mananampalataya ka at nawa ay mananampalataya ka, dalawa ang buhay mo ngayon. You are physically alive, but you're also spiritually alive in the Lord. To those who believe in Him, He gave life. He gave the right to become children of God. So now you have physical life and spiritual life sabay. Pag namatay ang physical life, patuloy lang na mabubuhay yung spiritual life dahil hindi naman siya sangkot sa kamatayan ng katawan. Kaya ang sabi ni Jesus, naniniwala ka ba sa sinasabi ko sa iyo? Ba't mahalagang maniwala? Kasi sabi niya, kung naniniwala ka sa akin, hindi ka magkakaroon ng spiritual death. You will never die if you believe in me. And that is salvation. When you believe that Jesus is the Son of God, that Jesus saves, that Jesus gives you life, you will have eternal life. And you won't wait for the physical death for the eternal life to begin. You will have it now. You will begin to have it now. That's why you enjoy two types of lives. And when the physical body dies, the spirit just goes on in its eternal journey unto God. Jesus is Lord of the resurrection. He could give life anytime. Irrelevant yung sinasabi ni Martha na, I know that He will be raised on the last day. Although sana gusto namin ngayon, pero alam ko naman darating din yon. Sabi ni Jesus, ako naman ang nagbibigay ng buhay kung kailan ko ba gustong ibigay. Kailan ka bang hintay ng last day na yan? Those who believe in Jesus will live though their bodies die. Kaya pag mayroong sumasakabilang buhay, nakapatiran, usually sa office, siyempre magbabalitaan kami, we say, uy, meron tayong kapatid na gumraduate. Hindi mo sinasabing namatay. Kasi parang nakakalungkot naman yung word na namatay. Kung sasabihin mo namatay ang katawan, pero hindi namatay ang spirito. So gumraduate, na-promote. Actually. Kasi ang katawan ay kulungan ng espiritu na hindi makabalik-balik sa Diyos habang buhay pa ang katawan na yan. Kaya sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Dahil doon nakakawala yung spirit para bumalik sa Diyos.
So those who believe in Jesus will live, though their bodies die. True believers never die spiritually, although they die physically. Lagi niyong paghihiwalayin yung dalawang yon. Kaya kung minsan nakakalungkot yung libing, lalo yung ilalagay sa nicho na sinesementohan, at mas nakakalungkot yung inilulubog sa lupa, kasi iniisip mo siya yon. Hindi na siya yon. Kasi yung spirito niya na pinakamahalaga sa lahat, wala na ron. Yung katawan lang ang inililibing. Pero ang espiritu niya, buhay, nasa Diyos na. Ngayon, kung gusto mo lang makasama yung katawan dahil mamimiss mo, di wag mong ilibing. Gusto mo ba yun? So huwag ka nang malungkot pag inililibing, kasama talaga yun sa kwento. At ang isipin na lang, hindi siya ang inililibing. Ang spirito niya ay wala dyan. Kaya nga nung ang anghel ay kinausap sila, Mary, nung pumunta sila sa libingan, sabi niya, He is not here. He is risen. Kaya yung mga mahal din natin sa buhay, tayo mga mananampalataya, wala tayo sa libingan. Wala doon na laman, kundi yun lang katawan na nabubulok. Wala doon yung mga namatay. Kaya huwag kayo matakot sa mga libingan. Yung mga nananakot ng mga libingan, matakot kayo kung may nakatirang buhay doon. Yun ang nakakatakot dyan. Pero hindi yung mga patay dahil wala naman silang magagawa na. Those who live and believe will not actually die spiritually. John 11:27. Yes, Lord, she replied, I believe you are the Christ, the Son of God. You are the one we hoped would come into the world. So Martha said yes. So Martha lives and she will never die because she believed that Jesus is the Son of God and that by believing in Him, she will not die. So pag dumating yung panahon na si Martha ay tinatawag na namatay, katawan lang niya yung namatay, pero yung espiritu niya hindi. This is the most important power. Belief. Belief in Jesus. Because this power overcomes the power of death. Kaya ang sinabi, where, O death, is your sting? Where is your victory? Natalo ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang kapangyarihan ng kamatayan, ang pinakamalaki at malakas na kapangyarihan kilala ng tao. Makikita natin yan sa lahat ng kasaysayan ng lahat ng kabihasnan. Everybody was trying to overcome death. Pagka tinignan natin at mga nahuhukay ng mga libing anong araw, ang daming patunay na gusto nilang mawala sa libingan na yon, mabuhay silang muli, kaya baon-baon nila mga palayok, baon-baon nila mga gamit, mga alahas, because of the fear of death. But in Jesus, there's no need to fear death. Because those that die, if they believe, they will never really die. So those that die physically will never really die spiritually. Those that believe have power. Everything is possible for those who believe, according to Jesus. John 11:28-35. After Martha had said this, she went and privately said to her sister, The teacher is here, and he wants to see you. Mary went to where Jesus was. Then as soon as she saw him, she knelt at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. She was only echoing what the other sister already said earlier. Kung nandito lang sana kayo't napaaga, hindi namatay ang kapatid ko. 33. When Jesus saw that Mary and the people with her were crying, he was terribly upset and asked, Where have you put his body? They replied, Lord, come and you will see. Jesus started crying, and the people said, See how much he loved Lazarus? Hindi sinabi sa atin ni John kung balak ni Jesus una pa na buhayin yung katawan. Ang alam ni Jesus, buhay ang espiritu, kaya natutulog lang ang tawag niya. Hindi sinabi sa atin ng may akda kung noon pa man ay balak na niya na pagdating niya bubuhayin niya. Pero ang alam natin na nasa teksto, nung makita niya ang pananangis ni Mary at ang sobrang pag-iyak ng mga taong nagmamahal kay Lazarus, nabagbag ang kanyang loob. At tinanong niya tuloy, saan niyo ba nilibing? Nasaan? At sabi ng mga tao, kita niyo si Jesus umiiyak?
napakamahal niya itong si Lazaro. So Jesus got upset with tears and grief. Kahit sa mga maraming kasaysayan sa Biblia, ang Panginoong Diyos, hindi niya gustong nakikita ang mga tao umiiyak. Naawa siya. Natatat siya. At madalas, nakikita natin that God intervenes dahil sa ayaw niya na ang mga tao ay sobrang nalulungkot. No? So, Mary and Martha did not fully comprehend their faith. Naniniwala sila kay Jesus. Sabi naman ni Martha, yes, naniniwala. Pero, sobra silang bothered na namatay yung kapatid nila na naniniwala din kay Jesus. So, hindi pa nila masyadong naunawaan na namatay lang yung espiritu, yung katawan, pero ang espiritu hindi. At sabi ng mga tao, kita nyo, mahal na mahal niya si Lazarus. But you know, brothers and sisters, the truth is, God and Jesus, they both love us all. Mahal tayo ni Jesus, mahal tayo ng Diyos, hindi lang si Lazaro ang mahal nila. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world, hindi only Lazarus, that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. So mahal din tayo ni Jesus. Yung mga mahal natin sa buhay, mahal din ng Diyos. John 11:38-39, Jesus was still terribly upset. So He went to the tomb, which was a cave with a stone rolled against the entrance. Then He told the people to roll the stone away. But Martha said, Lord, you know that Lazarus had been dead 4 days, and there will be a bad smell. So sobrang naligalig si Jesus na bagbagang loob sa nakita niyang kalungkutan ni Mary at nung mga tao. Kalungkutan na hindi niya masyadong nakita kay Martha. Mas buo yata ang loob ni Martha. It doesn't mean that she was less sad, but she was more composed. Sabi niya, nasa ng libingan? At sabi niya, buksan ninyo ang batong nakatakip. Kung paano si Jesus ay inilibing na tinakpan ng bato, si Lazarus ay nauna ng inilibing na tinakpan ng din ng bato. Meron lang pinagkaiba. Nung si Jesus ay bumangon mula sa kamatayan, ang kapangyarihan ay galing sa loob ng libingan. Ngayon, ang kapangyarihan ay manggagaling sa labas ng libingan. Kasi kung nasan si Jesus, nandun yung kapangyarihan. At sabi niya, pagulungin niyo ang bato. Malalaking mga bato ito, mga halos kasing laki ng tao, na parang malaking coin. Hindi naman ito bilog na parang fist. Parang coin. Para napapagulong. At may riles yun, inuuka sa bato. Dahil ang mga libingan nun ay inuuka sa bato. Ang mga bundok kasi sa Israel, karamihan ay parang chalk. Madaling ukain. Hindi ganong katigas. So inuuka yun, ginagawang libingan, tapos tinatakpan ng bato na niroroll. Siyempre dahil aamoy yung patay. At kung maraming lugar para sa iba't ibang libing, binubuksan lang uli yun kung lipas na ang pagkaagnas ng bangkay at pwede nang buksan muli para maglibing ng bago na namang bangkay. Sabi ni Martha, Lord, 4 na araw nang nakalibing, mabaho na. Pinapabuksan niyo pa. So, may belief si Martha, pero meron ding unbelief, magkahalo. Parang mga tayo ngayon, naniniwala na kung minsan ay nagdududa, naniniwala sa spiritual life, pero kadalasan ay nadadala ng physical emotions and physical connections. At isa ang nakita natin dito, that it is okay to express emotion. Hindi pinagalitan ni Jesus si Mary na nagangangal-ngal. Hindi ka tulad ng mga ibang Kristiyano ngayon, hoy, Christian ka, huwag ka na umiyak. Kung napapaiyak ka ba, di umiyak ka. Jesus sets us free. In fact, Jesus was moved by Mary's tears. So, suspense. Ang daming taong nag-uusyoso. Ang daming taong nakisunod kay Mary nung umiyak siyang tumatakbo patungo sa libingan. Sabi ni Jesus, buksan ang libingan. Bawal buksan ang libingan pag hindi pa completely decayed yung katawan. Pero pinapabuksan niya. He is also the power over the grave. He was not only the power over death. He was not only the power over the resurrection. John 11:40, Jesus replied,
Didn't I tell you that if you had faith, you would see the glory of God? Those that believe will see the glory of God. But you have to believe first. The style of the world is to see is to believe. Kaya walang paniniwalang mangyari kasi walang nakikita. Kasi to believe is to see. Maniwala ka muna para kami makita. Pero kung ang unahin mo, pakita mo na ng proof bago ako maniwala, walang mangyayari sa'yo. Kailangan may faith ka muna. Exercise your faith, and you will see. John 11:41, after the stone had been rolled aside, Jesus looked up toward heaven and prayed, Father, I thank you for answering my prayer. Very dramatic. Pinabuksan niya ang bato, sinunod naman siya ng mga tao. Wala namang sinabing lumabas ang umaaling-asaw na amoy ng patay. So apparently, walang ganong nangyari. At nanalangin si Jesus. Tumingala sa langit. Sinabi niya, Ama, salamat sa pagsagot niyo sa aking panalangin. We see here that Jesus prayed, we should all the more. Kung si Jesus nagdadasal, di lalo tayo dapat. Dapat ang tao talaga mapanalanginin, madadasalin. John 11:43-44, when Jesus had finished praying, he shouted, bukas na yung bato. Lazarus, come out. The man who had been dead came out. His hands and feet were wrapped with strips of burial cloth, and a cloth covered his face. Jesus then told the people, untie him and let him go. Suspense talaga. Siguro kung kayong gagawa ng production na to, may mga usok-usok pa to. Para mas dramatic. Nung matapos buksan ang bato at nanalangin si Jesus, tinawag niya, walang kagatol-gatol, walang kaduda-duda. Inutusan niya yung patay. Lumabas ka. Hindi natin alam ang proseso na naganap at hindi naman ipinaliwanag. Pero bumalik ang buhay nung bangkay na at nailibing na 4 na araw. Nakabalot pa siya sa mga tela na ibinabalot sa patay at nakatali ang kanyang mga kamay. Alam nyo kasi ang mga kamay ng mga bangkay nun tinatali sa katawan para huwag lumaglag. Kasi pagka nagsisimula na yung mag-decompose, mahihiwalay yung kamay. Kaya para siguradong nakapreserve yung kanyang form, nakatali yon, hanggang manigas siya talaga na gano'n na yung forma niya. So, nung lumabas yung bangkay, nakatali pa yung mga iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, may takip pa yung kanyang ulo at yung kanyang muka, at sabi ni Jesus, kalagan nyo at pawalan. This is a very important aspect of the miracle. First of all, the big miracle was Lazarus came back to life. The second important thing to notice is, napaka-thoughtful ni Jesus na sa kabila ng napaka-dramatic na event na nangyayari, ang inisip niya, comfort ni Lazarus, yung kanyang ginhawa. Sabi niya, kalagan nyo at hayaan nyo siyang makalayang makakilos. After Jesus gave back his life, the physical life, now Jesus would like him to have a full life in the sense that he would be comfortable. Para din yung batang babaeng binuhay niya, pagkabuhay na pagbuhay, sabi niya, pakainin ninyo, painumin ninyo. Kasi gusto niya agad guminhawa yung ngayon ay binigyan niya ng buhay. Pag nagbigay ang Panginoon ng buhay kumpleto, He adds no sorrow to it. So kailangan na isipin natin, kung ako ay may buhay kay Jesus, meron nga ba talaga akong buhay? Kumpleto nga ba? Maginhawa nga ba ako? Maluwag nga ba yung aking loob? Meron nga ba talaga akong laya? At ang pinag-uusapan natin dito ay lahat ay spiritual. Hindi ibig sabihin na nagkaroon ka ng buhay kay Jesus, giginhawa ka na materially, although it can happen kung susundin naman ang work ethic ni Jesus. Pero dapat, ang tunay na pananalig kay Jesus, ang tunay na merong buhay na nanggaling kay Jesus, hindi sakal sa paghinga, hindi gapos, malaya. That you are spiritually free. Hindi yung puro don'ts, puro bawal, puro takot, puro parusa. Kasi hindi freedom yun. Jesus is very thoughtful. Itinuturo ang katuruan ni Jesus, ito'y binabahagi,
subalit hindi mo iginagapos, binabantayan at pinaparusahan yung mga taong hindi nakakasunod. Nasa kanilang pag-unawa at nasa kanilang pagsunod, sila ang mananagot kung di sila susunod, hindi para sa atin to play police and to control people who are in the Lord. Dapat nating maunawaan yung style ni Jesus kasi kunwari nagbibigay tayo ng spiritual life to people, tapos pag naging believer na sila, takot-takot na pananakal, paninikil at panggagapos ang ginagawa natin sa kanila. Daig pa natin si Jesus. Dapat kalagan. At kung saan siya pupunta, saan siya maglalakad, kalooban na niya yon. Ang dalangin natin, maturuan, maakay, but we don't decide for people and we don't punish people if by our standards we think that they are not godly enough. It's a business between the person and God. Dapat lumagay din ang church sa lugar kung nasaan siya. Pulis ba siya? O siya ba'y taga-akay, taga-turo, o taga-parusa? But si Jesus, He set Lazarus free. So, bibigyan natin ang mga tao ng spiritual freedom, comfort, because that is what it means to have life in Jesus. Life there in eternity and life here on earth. Kaya ang sabi niya, I came that you might have life and have it abundantly. We must understand how Jesus operates. So Jesus is Lord over death and resurrection. What is important for all of us? Believe. Sabi niya, do you believe this? Martha said, yes, Lord, I do. And Martha saw the miracle. Faith in Jesus saves. Membership in the religious community does not save unless you have personal faith in Jesus. What saves is your faith, not your performance, not your works. Although if you are saved, it is good to see good works happening in your life. It is good to see a good performance, but such won't save you. Faith saves. And what is important, therefore, is to share and spread the faith. Ganun pala, para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan, manalig ka kay Jesus. Sasabihin iba, ganun lang. Aba, hindi ganun lang yon. Ang hirap, kaya lang nga, si Jesus ang umako ng hirap. Salvation is free, but it is not cheap. Dahil ang Panginoon ang gumawa ng lahat. Kaya pwede natin sabihin, ganun lang pala. Yun naman pala, ganun lang. Ba't di pa natin ipamalita ng gusto sa mga tao? Ba't di natin dalhin ang mga tao unto a saving knowledge of Jesus? Madalas tinatanggihan tayo ng mga tao, mga kamag-anak natin, kaibigan, kasi hindi naman si Jesus lang ang daladala natin. Ang dami pa natin ibang dalang religious baggage na isinisiksik sa buhay nila. At yun ang tinatanggihan nila. Samantala kung ituturo natin is pananalig kay Jesus, sino ba naman ang aayaw nun? Gaano ba kahirap yun? At pagkatapos nun, aakayin natin sila, tuturuan, pero hindi babantayan, hindi papaluin, hindi paparusahan. Pagka sa tingin natin kinakapos, para hindi sila magka-phobia at matakot na sumali sa ating mga pag-aaral ng Biblia, sa ating pagsamba, sa ating mga pagtitipon-tipon. It is not Jesus that scares them, but it is the religiosity that many people impose on others that scares them. Kung tayo lang sana ay mas suabe na magturo, mas malinaw magpakita ng katotohanan that faith in Jesus saves, ang dami-dami pang maliligtas. They can also say, all is well with my soul. They can also say, Jesus is my Lord and I have life. At hindi sila kailangan matakot sa kamatayan at hindi sila kailangan magpatakot sa mga mahilig manakot. Ano ang kahulugan ng kwentong ito sa ating buhay? Ama namin, paulit-ulit na naming naririnig at naikukwento ito. Dalangin namin, lumalim ang pagkaunawa namin, lumawak ang aming kaalaman. At lalo namin ma-appreciate, Lord, yung ibig sabihin ng faith saves. Ipakita mo sa amin ang kwentong ito ni si Lazarus dahil darating ang araw, lahat din naman kami makakaranas ng physical death. Marami sa amin, meron na rin mga mahal sa buhay na nagkaroon ng physical death. Teach us, Lord, the dynamics between physical death and spiritual life. Na kahit hanggat maaari sana'y ayaw pa namin ng physical death, kung ito hindi na maiwasan, matanggap namin ang maluwag because it is the gateway to eternal life. Teach us
Mag-share kami, Panginoon, ng epektibong paraan sa aming mga kamag-anak at mga kaibigan, mga mahal sa buhay, maging strangers. What it means to have life, eternal life, by believing in Jesus. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito, lalo sa ating personal na attitude towards life and death. And how we share this with people so that people may enjoy eternal life, so that they will just sleep and not die, just like Lazarus. Dear Lord, palinawin niyo pa sa isip namin ang lalim ng katotohanan ito at bigyan niyo kami ng kapangyarihan, lakas ng loob at sipag na ituro ito sa maraming tao because only those that believe will be saved. Teach us to share salvation with as many people as possible. Be with the Lord for a while and think about these things. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Lazarus, Death to Life. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Pebrero, gaganapin ito sa February 9, 2025. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Kapayapaan sa gitna man ng kapighatian, pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba.
bakit ang tao pinupuri lang kapag namatay na? Hindi ako sang-ayon na sa Pilipino pag namatay lang pinupuri. Sa Western culture, na-eulogize siya namatay, doon aalalahanin lahat yung kabutihan niya. Pero sa Pilipino, habang buhay pa. Sa mga dupluhan sa Bulacan, pinupuri ang babae habang nandiyan pa siya. Sa mga balagtasan, pinupuri ang kung sino mang dapat purihin. At sa ating mga kaugalian, sa mga harana, laging nagbibigay tayo agad ng papuri. Yun ang mas likas at mas tunay na tradisyong Pilipino. Hindi na hinihintay mamatay ang tao bago purihin. Diyos, kayo'y aming pupurihin.
paggalang sa inyo ay amin lang nilalaan. Sa inyo ay amin lang nilalaan. Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha. Kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaguin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!